Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang taong bayan binulabog at kwenisyon ang tila biglaang pananahimik ni Senator Rapi Tulfo patungkol sa isyu ng Lotto Draw sa PCSO. At Senator Amy Marcos dininig ang hinaing ng taong bayan at muling nanawagan na itigil muna ang Lotto Draw ng PCSO. At ito na nga mga kababayan, tila kwini-question ngayon ng taong bayan ang katapatan ni Senator Rapi Tulfo sa pag-iimbestiga sa di umano'y katiwalian ng PCSO. Dahil kung ating matatandaan noon, tila naging matapang ang senador sa pagdinig sa di umano'y dayaan na nangyayari sa loob ng PCSO. At tila nangako pa nga ito na gagamitin ang sariling pera para magkaroon lamang ng patas na imbestigasyon at para malaman ang katotohanan sa sunod-sunod na pagkapanalo sa loto. Subalit natapos na ang lahat-lahat ay tila wala itong klarong na-report na resulta sa taong bayan. At ngayon, inula na naman ang reklamo ang live stream ng PCSO matapos magkabirya ang lotto machine noong February 27 sa 2 PM draw ng 3-digit game na bola ng numerong 197 na ayon sa pamunuan ng PCSO, nagkaroon daw ng technical difficulties draw machine malfunction ng kanilang machine. Kaya naihulog nito ang unang bola. Ngunit ang ipinagtataka ng ilan sa ating mga kababayan, bakit ang unang bola lamang ang muling binola? Ayon sa kanila, dapat sabay umano na binola ulit ang tatlong machine para patas. Ngunit paliwanag ng PCSO, hindi ito may tuturing na aberya at nangyayari din ito maski sa ibang bansa. At ang nangyayaring ito noon pa man ay hindi na nila hawak kung magkaberya ang machine ng mga lotto draw. At dahil nga sa nangyaring ito, marami na naman sa ating mga kababayan ang muling pumuna na hindi pa nga raw tapos ang investigasyon sa e-lotto system. May ganito na namang nangyari. At sa investigasyon na ito ng Senado, nasaan na raw si Senator Rapi Tulfo na may ilan nating mga kababayan na nagsasabi na kaya nanahimik ito ay dahil di umano nasuhulan na ng 1 bilyong piso. At totoo nga ba na ito na di umano ang naging resulta ng biglaang pananahimik ni Senator Rapi Tulfo? At Senator Amy Marcos nagulat nang makita ang kwini-questyong draw ng PCSO kung saan kitang-kita di umano napasok na sana raw ang unang bola. Bakit bigla na lamang itong nahulog? Kaya naman muling nanawagan ang senadora na itigil na muna ang lotto draw sa gitna ng mga question sa integridad nito at hanggat hindi naririsolba ang lahat ng isyu na pinupukol sa PCSO. Maaring itigil na muna ito. Ayon sa senadora, mahirap na nawawala ang tiwala ng mga tao. Dapat ipakita lahat ng walang problema doon sa live stream at dapat nilang patunayan na walang nangyayaring dayaan. Lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila nanawagan sa Pangulo at sa Senado na ipasarado na lang ang PCSO. At ayon pa sa kanila, saan na ngayon ang PCSO, Senator Tulfo? Handa na bang pagtakbo mo sa pagka-presidente? Maybe. Masyado kang maingay sa first hearing sa Senado. Halos hihimatayin si Mr. Robles sa mga tanong mo. Ngayon, bakit nawala? Tumahimik. Sayang ang taya ng mga tao sa loto. Isa na ako sa palaging tumataya ng loto. Dapat ilabas ni Tulfo ang resulta sa investigasyon sa PCSO para hindi magmukhang tanga ang mga taong bayan dahil maraming tao ang nag-aantay sa resulta ng investigasyon. Bigla ang nawala ang issue sa PCSO. Sa umpisa, galit na galit si Senator Rapi Tulfo. Bakit biglang nanahimik? Ano kaya ang nangyari? Baka naman, Senator Rapi Tulfo, makinig ka kay Senator Amy Marcos. Ipasarado na muna ang PCSO habang may investigasyon pang nangyayari. Dahil katulad ngayon, lalong mawawala ng tiwala ang mga mananaya at maniniwala na may hokus-pokus sa loob ng PCSO. Mas mabuting ipasarado na lang ang PCSO. Wala naman palang klarong resulta ang investigasyon nila. May bago na namang nangyari at sunod-sunod pa rin ang mga nananalo na mukhang kaduda-duda. Sayang lang ang pera ng taong bayan.
kababayan. Senator Raffy, hindi ako naniniwala na nasuhulan ka. Patunayan mo sa publiko na mali ang bintang nila sa'yo. Ipasarado mo ang PCSO. Alam namin mga tulpo fanatics na may paninindigan ka at hindi ka nasisilaw sa pera. Dahil isa kang mabuting politiko na ang hinahangad lamang mapabuti ang bansang Pilipinas. Idol Raffy Tulfo, ikaw ang pag-asa namin. Naniniwala kami sa iyong kakayahan at katapangan na linisin ang gobyerno at magbibigay katotohanan sa anomalyang nangyayari sa PCSO. Magtulungan kayo ni Pangulong Bongbong Marcos para mapabilis ang aksyon. Huwag niyo kaming bibiguin. Kayo ang pag-asa naming mga mahihirap. Sana naman Pangulong BBM, matulungan niyo ang Senado para mas mapabilis at mapadali ang pagresolba sa isyu ng PCSO. Dahil dito umaasa ang ating mga kababayan na naghahangad ng kaginhawaan sa buhay. Lutasin na muna ang mga problema at ipasarado na muna para hindi nasasayang ang mga tayang pinaghirapan. End quote. Kailangan, hanggat hindi nasosolve lahat dyan, tigilan muna. Yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start at ulitin. If that's possible, I think that's the only way to resolve it. Mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao sa lottery. Mas lalong mahirap yung nakakalimutan ng mga pasimuno na yung pangalan nila charity. Dapat ibalik natin yung charity. Ano ba yung mga charitable works na kinakailangan gawin? Wag na yung mga kontratang may anomalya, yung mga software na laging nagkakaglitch, at saka yung mga mahiwagang algorithm na parating ending 9. Ba't ganun? Oo, dapat pakita lahat. Wala namang problema doon. I-livestream na lang lahat at wag sintu-sintu na livestream. Hindi naman ganun kalala yung wifi na eh. Kaya nang talagang tuloy-tuloy. At higit sa lahat, wag naman nakabalot. Nakakaloka naman yun. Yung nanalo na hindi natin alam kung sino, na parang na-photoshop. Totoong tao ba yun? Ganon. Dapat pakita naman ng winner. Pag malaki mo, di ka naman mabi-BIR ka agad-agad eh. At hindi ka naman nanakawan ng lahat ng kapitbahay. Pakita naman yung face. Ano ba naman yun? Napaka-weird. Grabe talaga ito si Senator Amy, no? Actually, lahat ng sinasabi niya, may point talaga. Ewan ko lang bakit pinuputakti siya ng ibang loyalista. Alam niyo, sa totoo lang, lahat ng sinasabi, di ba, ni Senator Amy, ay pawang katotohanan, pawang realidad na nangyayari ngayon. Di ba? Ayaw niyo ba na mabisto, di ba, ang mga kabulastugan? Kasi ang nangyayari right now, parang yung ibang loyalista, kinakalaban nila si Senator Amy. Parang, bakit nyo kinakalaban si Senator Amy? Dahil ba sinasabi niya ang totoo? Dahil ba kino-call out niya ang mga kongresista? Di ba? Si Romualdez sa mga maling pinaggagawa? Di ba? Kaya doon ako as in takang-taka, bakit itong mga ibang loyalista? Mas loyalista pa sila kay Romualdez. Diba? Bakit hindi kayo loyalista sa mga Marcos, sa mga totoong Marcos? Diba? Kaya ako saludo talaga kay Senator Amy. Kasi talagang yung hinanaid ng mga tao, diba, ay sinasabi niya talaga. At actually, tama yung sinasabi ni Senator Amy na dapat simula pa lang may something na ang PCSO, dapat tinigil muna yan. Pero hindi tinigil, tinuloy-tuloy, diba? Ewan ko ba anong meron dyan sa PCSO. Kasi imagine mo, 2 weeks lang consistently may nananalo. Consecutive, no? Weekly. Tapos yung kamakailan lang na yung isang bola ay, di ba, nahulog. Kaya ako saludo kay Senator Amy. Actually, sa totoo lang, si Senator Amy lang ang makikita natin hindi talaga namumulitika. Kasi kung namumulitika yan si Senator Amy, tandaan nyo, di ba, kapatid niya ang presidente. Pagtatakpan niya lahat. Hindi yan magbo-voice out ng kung ano-ano. Kung talagang politika, no, ang iniisip, 'di ba, ni Senator Amy. Pero hindi eh. Ang iniisip niya yung mga nangyayari ngayon na mga anomalya at kino-call out niya. Yan ang tatak Marcos, 'di ba? Yan ang tatak loyalista. Hindi porket kapatid niya, 'di ba, ay magpipikit mata na lang siya. Kung ano talaga ang nakikita niyang anomalya, sinasabi niya. Grabe na talaga mga Lods. Wala na akong masabi. Talagang sabay-sabay silang nagiging millionaire. Kahapon, March 1, grabe. May isang nanalo ng 175 million
160,965.20 singhot bawat sintimo. Grabe. Pero ito ang nakakayanig sa lahat. Boom! February, guys! Month of February lang ito lahat. Amazing! Grabe talaga. Sobrang grabe talaga. Imagine mo, noong February 1, may isang nanalo ng 5.9 million. Noong February 6, 7.3 million, may isang nanalo. February 8, dinalawa pa nila. O, di ba? 5.9 million. February 13, one winner, 7 million. February 20, 10.9 million. February 29, 15 million. Kayo na ang humusga, mga lords. Tama pa ba itong nangyayari? Gano po ito katotoo? Ganito na lang PCSO. Ang next na gawin nyo, face reveal naman dyan. Diba? Name reveal. Itodo nyo na. Kasi sa totoo lang, as long as hindi nyo i-reveal ang mukha at ang pangalan, magkakaroon talaga, di ba, ng duda ang mga tao. Tapos may mga magsasabi na naman, ganyan naman talaga ang loto. Talaga ba? Talaga ba, Charmaine? May mga nagsasabi pa, nagre-reklamo ang hindi naman tumataya. Yes, hindi talaga kami tumataya. Ang kawawa dito, yung mga kababayan nating ilang dekada nang tumaya. Sinakripisyo nila ang pera, dugot pawis, diba? Para lang makataya ng loto. Sila ang kawawa. Huwag na ako, hindi naman talaga ako tumataya. Anong pakialam ko sa loto? Tapos ganito lang. Grabe. Diba? Face reveal naman dyan. Name reveal naman dyan. PCSO, grabe na yung mga pinagagawaan nyo. Kaya tumugma yung pinagsasabi ng First Lady. Diba? Happy birthday, Mel. Sabay-sabay tayo magiging millionaire. Kung meron man dito ang nagsasabing normal lang yan, kung meron man dito ang magsasabing normal lang ang nangyayari sa PCSO, ito lang ang masasabi ko sa iyo, abnormal ka. Diba? Ikaw ang abnormal. Kasi di na po yan normal. Diba? Grabe sa kasaysayan. Grabe. Pilipinas lang talaga. Grabe. Sige lang, okay lang. Diba? Okay lang. Pikit mata, bingi, bulag, sige, di ba? Pero hindi nyo maipagkakaila na there's something wrong sa mga nangyayari ngayon.